Ito yung na-miss ninyo, okay? Nasabi ko, Inday, Vice President Sara, mag-ingat ka. Kasi naka-receive ako ng napaka-reliable information na gugurgurin ka. Although, di ba, nagsabi na yan si Inday na gusto siyang gurgurin, may plano talagang masama kay Inday Sara. At another thing, Spokesari Roque, mag-ingat ka dyan sa Daheg. Dahil may plano ang mga timbangag Alpotera, ha? Sa September 23. Kaya mapagmatsyag kayo dyan. May plano sila during the hearing, the confirmation of charges sa Daheg. Withdraw tapos appearance na naman bago ganun sa change ng lawyer, sabi ni Kia Bas. Yes, hindi ganun kadali. Kaya maintindihan ko yun. So kahit na, yung sinasabi ko nga na si Kaufman, itong mga, kaya, I don't know kung narinig nyo to, ulitin ko ulit. Sabi ko, I'm giving, well, okay, sige, fine. I'm giving Kaufman the benefit of the doubt dahil wala naman tayong choice. Ngayon, na gagawin niya yung tama. Pero paano niya gagawin yung tama? Dahil marami na siyang ginawang mali doon sa kanyang statement na mapapalaya lang ang Pangulong Duterte, okay? Mapapalaya lang ang Pangulong Duterte kung ibibitahan siya ni Bangag Jr. sa Malacanang, mag-chami-chami sila, mag-set down sila. Then, yung pang-i-issue niya kay Hanilet at kay Harry Roque, yung pang-aano niya, pang-babastos niya, walang matinong lawyer, defense lawyer, o kahit anong lawyer na magsasalita, makikialam dyan sa mga issue na ganyan, pwede siya magbigay ng statement, pero walang halong bias or walang, pag-create ng friction within the family. Pero dyan magaling si Kaufman. Dahil nga sa history niya talaga, actually, di ba, doon sa Bemba case, ay inabandon niya yung kanyang abogad, ang kanyang kliyente for 3 weeks. Kaya nga nag-file ng appeal para tanggalin si Kaufman bilang isa sa defense niya. So you know that already. Yeah, sabi ni Charlotte, tama, hindi nag-success ang impeachment, kaya gagawin na naman yan. Yes, may gagawin yan. So yung nakakinig dito, yung mga staff ni Vice President Sara, very reliable information, I can give you, dapat alam na kasi nakikinig ang Bangag dito, may plano sila kay Inday Sara, gurgur ang plano nila. Kaya ingatan nyo si Inday Sara. Ingatan nyo. Kasi wala naman tayong mabanaw-banawan ngayon eh. What is banaw-banawan? That's Ilonggo word. No? Wala tayong makikita na magle-lead sa atin sa 2028. It's either, wala eh. Kaya ang ultimate goal nila dyan is gurgurin si Sara. Imagine niyo, God forbid, ginawa nila kay Inday. Ano mangyayari sa atin? Napakulong nila yung Pangulong Duterte. Ginurgur nila si Inday. Walang lumalabas na mga tao sa kalsada para panagutin ito si Bangag. Not only sa pangingidnap niya kay Pangulong Duterte, pero yung patuloy na kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas. Yung mga matataas na krimen, yung corruption, smuggling, wala eh. Sabi ko nga sa inyo, nasa inyong mga kamayan. Sabi ni Vanny, yan din ang panaginip ko. Dati sabi ni PRRD kay Inday, Sara, mag-ingat ka. Ganyan na ganyan ang sinabi ni PRRD sa panaginip ko. Talaga ba? Palangga. Yeah. Kaya na siya mag-ingat kasi hindi naging successful ang kanilang impeachment laban kay Inday. Ayaw nga nila tigilan, di ba, si Inday Sara. Yan ang ultimate nila is gurgurin si Inday. So mag-ingat ka, Day, sa iyong mga travel. Right? Now what? Ano yung, natin? Yung mga, anong tawag dyan? Mga issue pa dito. Nabanggit ko na, no? Nasa yung mga balita. So, ang expect natin, mga kababayan, talagang, okay? Wala na. Itong si Kaufman, ay ma-depensa niya ang ating Pangulong Duterte. Ay, nako. Nakakalungkot. Pero, okay. Para sa akin, ang plano talaga ni Bangag, maggera sa Pilipinas para wala ng eleksyon. Yun ang nakikita ko, sabi ni Kenneth. I don't know palangga, pero sa nakikita ninyo ngayon, di ba, yung girian dyan na naman, lagi naman may girian dyan. Yan ang topic natin na nakaraan. Sara Marcoleta or Marcoleta Basti, ayan sa 2028 ba yan? Kapag ang Diyos ay kumilos, patay singiwi. Akala niya powerful siya at siya sa Diyos. Big no, sabi ni Maricel Ochida. Exactly. Kasi hindi natin alam, baka biglang pumantay na nga yung paan niya, ni pangalan nito, ni Bangag at magkasama sila ni Lisa Tanas. Now, I think, okay, may tanong ba kayo bago ako mag-move on sa kay Attorney Vic Rodriguez? May statement na ba si Attorney Vic?
So gusto ko lang ulitin sa inyo na hindi po makakalabas ng ICC ang Pangulong Duterte sa September 23. Alright? Hindi siya makakalabas. But ang pinakamagandang gawin natin ay patuloy ang pagsuporta. Hindi siya makakalabas. Ang aasahan natin dyan na ma-dismiss yung, hindi ma-dismiss o hindi ma-confirm yung binabato nilang charges kay Pangulong Duterte. To recap, let's say for example, gumaling si Kaufman. Malay mo. Oh, ito lang naman. Hypothetically, let's say kunyari si Amy Marcos ay nakumbinsin niya yung kapatid niya, kunwari lang, si Bangag. Okay? Nakausapin yung ICC judges. Bigyan mo pera ng bayan, tig-ilang bilyon para mapalaya si Pangulong Duterte. Kunwari lang to. Then, syempre, may mga optics siya. Nando doon si Amy, kunwari sa September 23, nakadikit kay Kaufman, ganyan. O, di ba? Ang mabango, mga Marcos pa rin, at natutuwa tayo, di ba? Kayo mauutunan naman kayo, wow, ang galing-galing ni Bangag. Ang galing-galing ni Amy. Pero nakalimutan nyo, sila ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte. Remember ni isang text, walang sympathy man lang si Amy nung March 11? Kasi tinanong yan Tinanong yan dun sa dahig. Tinignan ni Inday na walang message si Amy during the day na kinikidnap yung kanyang ama. Kasi ako, kung hindi naman tayo ordinaryong mga tao lang na minsan nakakalimutan natin magbigay ng ng paalala sa ating mga kaibigan. Pero kung nakikita mo na kahit hindi ka presidente o hindi ka vice president, nakikita mo na sa TV, na kinikidnap yung ama ng kaibigan mo, magbibigay ka ng message, oh, are you okay, Day? Oh, VP, are you okay? You need something? You need help? Maybe I can, mga ganon. Wala nga Wala, di ba? So, again, liwanagin ko lang kung may katanungan kayo tungkol doon sa September 23, hindi po mapapalabas si Pangulong Duterte sa September 2023 kung hindi ma-confirm ang charges at gumaling si Kaufman, kung gumaling siya sa pagdepensa ay, according to our lawyer friend, 2 weeks or sometimes it takes months bago mapalaya ang ating Pangulong Duterte. But expect natin yan. Meron na raw statement si Attorney Vic Rodriguez. I'll talk about Attorney Vic Rodriguez. Yan yung breaking news na siya ay pinapadisbar ng ating apo ba o pamangkin itong isang kadiliman naman na to si Binay. Okay? Itong mga Binay. Ayun ko, nakipag-alyansa na ba yan kay Bangag? Okay. Ayun. 14 minutes daw. Nagbigay ng statement, nag-release ng statement si Attorney Vic Rodriguez patungkol sa disbarment. Okay? Dahil sa paglabas niya pagsulat niya nitong, pag-expose niya ng The Kingmaker. So lahat ng mga gusto ng Kingmaker book, ayan po, Maharlika Network at protonmail.com. At sa lahat ng mga taga Vancouver, sa August 24, ayan po, mag-message na kayo kung gusto niyo mag-kape-kape para sa bayan. Mag-lipstick muna tayo ng Iconic Claire Collective bago natin basahin ang ating ang message si Attorney Vic. Statement on the disbarment case against Attorney Vic Rodriguez for publishing his tell-all book Kingmaker, the hard copy. Ang pag-aabogado ang tangi kong pinagkukunan ng kabuhayan upang marangal kong maitaguyod ang aking pamilya at mapag-aral ang aking mga anak. Kung ang layunin ay ako'y takutin at patahimikin, nagkakamali kayo. Ito ay desperadong tangka na presahang busalan ang mga katulad ko na nagtatanggol sa interes at nasa panig ng sambayanang Pilipino bilang kritiko at pumupuna sa talamak na korupsyon, labis na anomalya, political persecution, pag-aabuso sa paghulma ng paglusday sa ating national budget, lalo na ang flood control funds sa ilalim ng Marcos administration. Higit lang nilang pinag-aalab ang aking puso't paninindigan para sa bansa at pagmamahal sa mga ordinaryong Pilipino. Asahan ninyo na higit pang titingkad ang aking pagsisilbi bilang gabay, mata, tenga at tinig ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Kung ito ang halaga ng paglalahad ng katotohanan at kapalit ng pagtatanggol sa interes ng Pilipino, maisog kong haharapin ang disbarment case na ito. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Alam mo, mahal talaga makipaglaban sa katotohanan. Diba, tinanong ako niyan nung March 23 nung nasa higa ko. I think yan yung sinagot ko. Mahal talaga. Pareho, yan ngayon, si Attorney Vic, first time ng disbarment. Ako, 7.
warrant of arrest sa Pilipinas and 4 cases. Tapos sa kabila niyan, ginagawan pa tayo ng kwento ng Team Alpotera na ako daw ay tao ng mga Marcos. Di ba? Nakita nyo kung paano nila i-twist para lang, sirain nila ako sa mata na ninyo. But hindi naman din sila magwawagi. Ganyan ang mga Team Alpotera at Team Bangag. Mahal po ang makipaglaban sa katotohanan. Kaso, ang ibabato ng Bangag Administration.